age-appropriate accounts at mas mahigpit na parental controls ang pangako ng Roblox matapos mag-isa sa Senado. Ang simpleng laro daw kasi ginagamit na para sa grooming at iba pang uri ng pang-aabuso. Narito ang agenda report ni Hannah T. Umabot sa planong school shooting ang umano'y karanasan ng ilang kabataang na-expose sa online game na Roblox. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ginagamit ng ilang foreign individuals ang Roblox para makapag-recruit at makapag-groom ng mga bata. Nagsisimula raw ito sa simpleng chat at interaction sa loob ng laro hanggang sa makuha ang tiwala ng mga minor. Kalaunay ini-introduce na raw ang mas matinding nalalaman nila sa karahasan, kabilang ang pag-idolize sa mga mass shooter. Sa isang kaso sa Calamba, Laguna, 7 high school students ang umano'y na-rescue ng pulisya matapos ma-detect ang planong school shooting. Nagsimula raw ang usapan sa Roblox at kalaunay lumipat sa ibang platform gaya ng Facebook kung saan mas malaya na ang pag-uusap nila. Sa mga mensaheng nakuha, tinatalakay na raw ang paggamit ng Molotov cocktails, improvised explosive devices at mga paraan para mag-execute ng attack, gaya ng pag-practice ng gun shooting sa isang firing range. Then they plan to conduct a mass shooting on supposed to be February 16, 2026 during the Foundation Week along with his 6 friends. Nakapagsagawa na rin ng PNP ng 5 iba pang rescue operations sa iba't ibang lugar at 12 minor na ang nasagip in total. Karamihan sa mga bata ay nasa 12 to 15 years old umano at majority sa kanila ay mula sa private schools. Some of them goes on ideology on Nazism. Ito yung political principles of the National Socialist German Workers' Party, yung kay Adolf Hitler. Then some on Satanism, since may na-recover din kami. They often view as a symbol of individualism and rebellion. Naglabas na ng bagong hakbang ang Roblox. Magkakaroon na ng age-based accounts kung saan ang kids 5 to 8 ay limitadong makakagamit sa safe content at walang chat. Ang age 9 to 15 naman may limit pa rin sa content habang full access para sa mga 16 years old pataas. Magkakaroon din ng mas mahigpit na parental controls kung saan pwedeng i-block ng magulang ang mga laro at piliin kung ano lang ang pwede sa mga anak. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, kailangang mas paigtingin ang accountability sa mga digital platform at i-uphold ang proteksyon at dignidad para sa mga kabataang Pilipino. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.